ang perfect way ng paggastos? Walang perfect way ng paggastos. There's only practicality and impractical ways of spending money. Dalawa lang yan, practicality at saka hindi practical. Ganun kasimple. Always choose practicality. Ano ba talaga yung mga bagay na kailangan mong gastusan? Kasi tangina, nalilito buong mundo dyan eh. Ba? Ang mga mahirap, nananatiling mahirap kasi unang-una, ang tamad-tamad nang magtrabaho, ang luhu-luhu pa kung kani-kanino pinamimigay yung pera. Yun ang dahilan kung bakit naghihirap ang majority ng mga Pilipino eh. Hindi natin pinag-uusapan dito yung may kamag-anak ang PWD o nanay mo may cancer o may sakit sa pamilya. Hindi natin pinag-uusapan dito yun. Ang pinag-uusapan natin yung tangina, sobrang dami ng JNT na putang ina dumarating sa bahay mo. Yung kasi ang problema eh. Yung kasi yung problema, diba, putang ina naman nakikita ko sa squatters area yan eh. Yung napakahirap na nga hanapin ng lugar mo, pero kabisado na ng JNT kung aling pinto mismo yung kakatukin nila pag si Maria Magdalena yung hinahanap. Maria Magdalena. Tangina, di ba? O, para kayo ng writer. Oo, di ba? Kilala ka na nga ng rider eh. Alam putangina mo sa dami ng pinto sa loob ng squatters area, tapos lahat kayo iisa lang ng address kasi purok 1, block, etc. Tapos isang malaking bloke kayo ron, walang eksaktong address yung lugar nyo, kabisado ka na ng JNT dahil sa dami ng putang inang dinideliver sa bahay nyo. Tapos nagkakanta utang-utang ka ron. Ang simpleng konsepto, sobrang basic eh. Just be practical. Ano ba dapat ang inuuna? Yung pagkain mo. Una yun, number 1, pagkain. Bakit? Pag di ka kumain, mamamatay ka eh. Yung tubig, kahit hindi mo bayaran, ayos lang eh. Maputulang ka, makakahingi ka naman ng tubig sa kapitbahay eh, di ba? Pero unahin mo pagkain. Magkano ba talaga dapat ang ginagastos mo sa pagkain? Kasi yung putang ina 570 ka nga lang isang araw, minimum ka lang isang araw. Tapos kakain pa kayo sa McDo, sa Jollibee, sa Chowking. Tapos 5 kayo, tapos 200 ang kain mo isang pirasong tao. Tapos puta, imagine mo, kung 5 kayong kakain, lalabas kayo, pupunta kayo ng Chowking, tapos 570 ka isang araw. 5 kayong kakain, tapos 200 ang ginastos mo sa pagkain kada tao. Putang ina mo, 1,000 yun ha. 2 araw na paghahanap buhay mo, kinain mo ng 15 minutos. Di ba naisip yung tangina sobrang impractical yung paggastos ng mga tao? Na 570 ka isang araw, nag-aadobong baboy ka, nagsisinigang na baka ka. Wow ha! Wow! Tangina solid. Oo! Okay lang yan, wala ka ng plano. Gusto mo lang kumain hanggang mamatay ka. Pero kung may pangarap ka, makakarating ka ba kagad sa pangarap mo kung Jollibee ka kada weekend? Yung totoo. Di ba? May pangarap ka, inaabot mo yung pangarap mo, tapos maya na lang nalulubak ka sa Jollibee. Tangina naman, di ba? Masama hindi weekend overnight. Yun. Hindi lang 6 hours, 12 hours. Ay, nako. Ang problema ng buong mundo ngayon, yung sobrang tinding luho, sobrang tinding katamaran. Yung working smart, na putang inang working smart na yan, na that's a fucking lazy excuse to be lazy. Yung working smart, di ako naniniwala dyan. Pagsabayin mo, yun paniniwala ko. Smart ka na, working hard ka pa. Bakit? Tingnan mo, ano ba dahilan? Ba't mahirap ang mga Pilipino? Una, ang tamad. Ang tamad. Gusto nila yung trabaho na walang ginagawa, na masaya, tapos malaki yung sweldo. Putang inang yan. Yun ang una, ang tamad. Ang tamad. Tignan mo, sobrang katamaran. Pag Lunes, hindi nagpapasweldo. Ba? Mga employers, hindi nagpapasweldo ng Lunes. Employer, nagpapasweldo ka ng Lunes? Hindi. Ba't hindi nagpapasweldo ng Lunes? Hindi ko alam. Pamahiin. Pero hindi nagpapasweldo ng Lunes. So ano ngayon? Pag tumatak na ngayon ang A15 mo o A30 mo, Lunes, Biyernes pa lang binibigay na sa'yo sweldo mo. Ba? Tignan mo. Pag pumatak ng Biyernes, binigay ang sweldo, absent ang Lunes yan. Bakit? Kasi nagkakaroon emergency. At totoo ba may emergency? Wala. Ano nangyari? Nakipag-inuman ng linggo ng gabi, 2 oras lang ang tulog, tapos ngayon tinatawad pumasok. Diba? Yun ang totoo nangyayari. Wala emergency, wag akong gaguhin. Tangina, Biyernes binigay yung sweldo, Monday may emergency ka? O, putang ina mo naman. Ano ba yung totoong emergency? Ba? Naglalakad ka, natapilo ka, balibinti mo, may emergency. Diba? Yung anak mo nasa ospital, may emergency. Diba? Yun ang totoong emergency eh. Pero, totoo bang may emergency talaga pag Monday? Yung totoo. Tignan mo, magtataka ka, ang daming uma-absent ng Lunes. Bakit? Kasi kakatapos lang ng weekend, di pa nila gustong pumasok, tinatamad. Ha? Tapos tignan mo, yung sobrang tindi ng luho ng mga Pilipino na puta, pagkasweldo, ubus agad yung pera.
Ubus! Tangina, walang tira. Ano tira? Pamasahe, ang ganda ting nasusunod na payout. Bakit? Ang daming JNT eh. Di ba? Magtotropa na nga kayo ng putang ina mga rider nyo eh. Diba? Kilala mo na yung rider eh. Bakit? Kasi pag pinagtanong ka rin sa lugar, kilala ka na, o minsan nagagalit ka pa nga kapag ka-delete at sinusuli rin sa sa supplier yung ano mo eh, 'di ba? Bakit? Kasi hindi mahanap yung address mo nung una. Pero nung nakita na yung address, o di binalik-balikan ka ngayon, okay ka na, happy ka na, 'di ba? Ang problema sa mundo, sobrang luho kasi. Walang practicality ang mundo. Sobra. Alam mo, nothing beats practicality. Nothing beats practicality. Walang kapalit ng practicality. Ang practicality, puta, ultimate yan. Gusto mo umasenso? Ultimate, be practical. Gusto mo maging maayos ang buhay ninyong magjowa o mag-asawa? Ultimately, be practical. Paano practicality? Lahat trabahuhin mo. Lahat, trabahuhin mo. Gusto mo na magandang buhay, trabahuhin mo. Gusto mo na maayos na jowa, trabahuhin mo. Gusto mo na maayos na anak, trabahuhin mo. Gusto mo na maayos na pamilya, trabahuhin mo. Lahat ng gusto mo, trabahuhin mo. Ganon kasimple. Huwag mo na pahirapan yung sarili mo. Be practical on every single thing. Wala kang masyadong maraming problema sa buhay.